Madam Witness, pupunta tayo sa proseso ng encashment ng cheque. Now, Madam Witness, pwede bang malaman namin ano ang proseso ng encashment ng 3 cheque na nabanggit po kanina kung maalala po ninyo? Pare-parehas naman po ang proseso doon sa 3 cheque. So, ang una po ay tatawag po sa amin ng Cash Division ng DepEd para magpa-reserve ng pera. Okay. Now, Madam Witness, sabi mo, tatawag sa inyo ang Cash Division ng DepEd. Yes. Now, ang tanong ko po, sino sa Cash Division ng DepEd ang tumatawag po sa inyo? Ang tumatawag po sa akin ay si Miss Sonia De Leon po, ang Chief Admin po ng Cash Division ng Department of Education. Sonia. With the permission of Representative Chua, can you pronounce the name more distinctly, ma'am? Ano pong pangalan? Sonia? Sonia De Leon. De Leon. Yes, sir. Yes, Your Honor. D-E-L-E-O-N. Yes, Your Honor. You may proceed, Representative Chua. Thank you, Your Honor. So sabi mo, tatawag sa inyo. Sino sa inyo? Sa akin po. Okay. Now, Madam Witness, pwede pa namin malaman, paano mo nakilala itong si Miss Sonia De Leon ng Cash Division ng DepEd? Siya po ang head ng Cash Division ng DepEd at siya rin po ang palagi naming nakakausap regarding sa mga transactions po ng DepEd. Okay. Bakit kinakailangan tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo po? Regarding sa encashment po? Yes. Bakit kailangan niyang tumawag? Anong dahilan? Kasi po wala naman po kaming enough cash para dun sa mga cheque na mention. Kaya kailangan po niyan tumawag para i-reserve po namin yun. Okay. So sabi ninyo, kaya siya kailangan tumawag dahil kinakailangan i-reserba ninyo. So Yes. ngayon, pagkatapos po tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo, ano na po ang susunod na mangyayari? Pagkatawag po ni Ma'am Sonia ay i-relay ko na po yung cash requirement nila sa kahera ko para po siya ang mag-request sa cash center po ng Land Bank. Okay. So pagkatapos pong tumawag ng kahera ninyo sa cash center ng Land Bank, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? So, pagka naitawag na po yun and dumating na yung pera, tatawagan na rin po namin si Ma'am Sonia para sabihin na available na yung pera. Okay. So Madam Witness, paki-clarify nga, magkakano po ba yung cash requirement na tinutukoy po ninyo na may kaugnayan dito sa cheque na pinag-uusapan natin? Ang amount po kasi nung cheque is 37.5. So, nasa ganoon din halos yung amount nung ire-request po ng kahera sa cash center namin. Okay. So sabi mo, tatawag yung aabisuhan ninyo, yung cash center. Pagkatapos, ano na po nangyari pagkatapos? Ni-request na po yun ng kahera. So, kung the following day, darating na po yun at tatawagan na rin po namin sila Ma'am Sonia na dumating na yung pera, available na yung pera for encashment. Okay. Now, pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Sonia, ano na po ang susunod na mangyayari? Darating na po yung pay ng cheque si Mr. Fajarda at i-encash na po niya yung cheque. Okay. So, Madam Witness, pwede po ba paliwanag ninyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag-i-encash ng cheque? Yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation, posting, ganyan. And then tatawagin din po ang officer for the approval. Okay. So kanina binanggit po ninyo yung pangalan ni Mr. Edward Fajarda. Paano naman po ninyo nakilala si Mr. Edward Fajarda? Siya po yung payee ng cheque. So bukod po sa pagiging payee ng cheque, ano po ang experience ninyo? Paano po ninyo nakilala si Mr. Fajarda?
Doon lang po sa mga present niyang identification. Okay. So, kailan po yung unang pagkakataon na nakilala o nakita ninyo si Mr. Edward Fajarda? Nung pong encashment nung first check, nung February. Okay. Now, Madam Witness, so pagkatapos, napirmahan na ng yung dulong-dulo, sabi po ninyo, na-approve na, napirmahan na. Ano na po yung susunod na mangyayari kung meron na po? Pagka po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajarda sa backroom. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment. Okay. Doon sa backroom, Madam Witness, sino-sino mga nando doon kung maalala po ninyo? Ang nahandun po ay ako, yung teller na magre-release ng pera, yung kahera po, si Mr. Fajarda, pagkatapos may isa pa po siyang kasama. Okay, ngayon, sabi mo may kasama pa si Mr. Fajarda. Yes, sir. Sino itong kasama niya kung kilala po ninyo? Hindi ko na po siya kilala, sir. Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, i-release sa backroom yung pera. Yes, Okay, so pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari? Kung alam po ninyo. Ilalagay na po yun ni Mr. Fajarda sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin.